Good morning everybody and welcome back sa ating channel and welcome sa ating channel. Nandito naman po ang isang expat update. Ngayon po ay tignan natin yung may papakita ko sa video mga kababayan na sana isa sa mga hiling natin na sana wag mangyari sa atin. Kasi ito alam na natin nangyari na to dati na may mga nalagas na buhay, nagkasakitan. Kaya wag sana isang paanyaya, isang babala siyempre sa ating pamahalaan na sana naman gumawa na sila ng aksyon na wag mauwi sa ganito. Kasi ang taong bayan, tignan nyo, nagkakagulo. Alam nyo kung bakit nangyayari itong mga ito. Kasi sa 'di ba sa bilis na ng ngayon, yung nabilis ng balita ngayon sa internet, nauuna pa nga yung mga vloggers kaysa sa mga yung mga mainstream media eh. Kasi bago nila isalang yung sinasala muna nila bago nila isalang sa anong tawag ito sa kanilang mga channel, sa kanilang mga sa mainstream tinitignan muna nila ng maigi, baka may sasagasaan na hindi dapat masagasaan. Hindi tulad sa mga vlogs na yung iba, walang pakundangan, masagasaan ng masagasaan, basta nakapaglabas ng kanyang saloobin. Kasi sa totoo lang hindi naman tayo, nasa demokrasyang bansa naman tayo. Nasa malaya tayong magpahayag ng ating mga saloobin. Pero siyempre, iwasan natin yung mga bagay na foul, kumbaga. Yung nakakasira ka na ng puri ng isang tao. Yan ang mga mahirap na kasi nagawain. Kasi baka tayo ay makuryente, di ba? So, may papakita ko sa inyong video. Ito, hindi ito sa Pilipinas. Ito, kitang-kita naman sa Indonesia. Na yung violenting nangyayari. Ito yung mga nagsisimula sa mga rally-rally. Tapos hanggang sa lumaki, hanggang sa maging sakitan na, hanggang sa may mga mamatay na wag sanang mangyari sa atin. Yan yung mga hinihiling natin. Sabi niya, magprotesta tayo. Pwede man tayo magprotesta. Sinasabi ko palagi, pwede kayong magprotesta, magsalita ka dyan maghapon. Wala namang mangyayari. Ang mahirap dyan pagka nagkaganyan na naumpisahan na yung may batuhan, may mga yan na, pag nagsimulan niyang batuhan, sunugan, kung ano-ano dyan. So, tingnan natin tong video na ito. At pakinggan natin. Basahin na lang natin kasi Indonesia yung salita eh. Presiden udah preskon, kita sesuai dengan arahan beliau memberi tuntutan kita yang jelas udah tersebar di mana-mana. Ini adalah kumpulan tuntutan dari rakyat. 17+8 tuntutan rakyat yang didasari oleh transparansi, reformasi, dan empati. Beliau bilang membuka dialog dengan tuntutan-tuntutan yang disampaikan secara damai. Ini kurang damai apalagi. Kita pergi mengasih tuntutan jelas. Ini ada di sini untuk sekali lagi adalah untuk menjaga eskalasi gerakan ya, dan juga untuk membuktikan kalau misalnya aksi kita di hari ini itu adalah aksi damai dan ini adalah terkoordinir juga bersama dengan kawan-kawan yang lain gitu.
sekarang itu cuma untuk muas-muasin sementara. Kita keluarin anggota DPR yang ini. Kita keluarin anggota DPR yang ini. Itu kan rakyat lagi kesel sama dia, ya kita keluarin dia, berarti itu solusi. Itu bukan solusi. Itu solusi jangka pendek. Itu cuma solusi untuk yuk kita tenangin masyarakat yang lagi marah, sekarang kita tenangin yuk. Enggak. Reformasi terbesar DPR adalah ketika lu kerja untuk rakyat, bukan lu kerja untuk ketua partai atau untuk partai lu. Itu baru terjadi reformasi. Mau siapapun orang di dalam situ, it doesn't matter. Selama lu cuma kerja untuk partai, you're not working for the people. Wajar masyarakat marah karena memang sejatinya sudah banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh negara, banyak hal-hal yang dilakukan oleh negara itu tidak mungkin bisa dikatakan tidak mengakomodir keinginan rakyat-rakyat gitu ya, akhirnya marah. So, ayun. Nakita niyo po yung mga kanilang mga statement. Karamihan dito mga estudyante. Kaya din sa atin sa Pilipinas, di ba? Nangunguna yung mga estudyante na tapos yung isang inano natin nung isang araw na sinasabihan natin na kung maaari, wag nilang gawin yun sa mga private citizen yung mga yung mga diskaya, hindi naman yan mga hindi naman yan mga public servant. Ngayon, yun ang pinapaalala nga natin kasi baka makasuhan kayo dyan. Ayan na nga, naggumalaw na nga sila, yung abogado nila. Sana ay maayos nila yan. Maayos ng mga kampo ng mga nagrarally. Pwede naman daanin kasi daanin sa mapayapa. Lalo na umuusad yung investigasyon diyan sa may dito sa may Blue Ribbon Committee. So daanin muna natin sa mapayapang paraan. Tsaka ang gobyerno, gumalaw na kayo. Kung hindi kayo gagalaw, yan yata ang hinahanap niyo, yung magkagulo para magkaroon ng mai-prosecute nyo yung martial law. Wag naman sana. Kasi mas malaking gulo yan. So, dako naman tayo dito sa SMNI sa panayam kay Representative o Congressman ng 3rd District ng Davao City. So, pasok po, Kong. Congressman Irice kay former Secretary Bunuan, tinatanong kung sino yung alam ba niya yung mga insertions na lumaki yung pondo doon sa budget from 900 plus billion umabot ng 900 billion umabot ng 1.08 trillion yung budget ng DPWH. So ang sagot ni Secretary Bunuan, hindi niya alam yun, no? Hindi nagkonsulta sa kanya yung BICAM. Yun ang point ni Congressman Irice, bakit hindi natin ipatawag yung former chairman na si Saldico at saka yung sa Senate na si Senator Crispo para mag-explain, no, kung anong ginawa doon sa Bicameral Conference Committee. Na ako naman ay nag-second, no? Nag-motion na ipatawag si former chairman, Saldico. Bakit sila nag-oppose? Kung wala tayong kinatatakutan, let him explain. Kung wala kayong tinatago, ilabas yun na si Saldico. Yun ang mahirap tapos sasabihin natin, we will investigate. Ayun po ang pinakamagandang para matapos na yung kaguluhan na ito, matapos na yung paghaka-haka ng mga taong bayan na sa maraming mga katanungan, ilabas nyo si Saldico. Nandyan pa naman yung mga nandyan pa naman si Grace po, nandyan naman siguro na hindi pa naman lumilipad ng ibang bansa. Bakit hindi natin ipatawag? Kasi yan yung mga nakakaalam sa mga budget na ginawa nila diyan sa small committee, diyan sa BICAM. Alam naman natin yan, ilang tao lang yan Tapos hindi natin matanong, ano yun?
Ganon-ganon na lang. Okay, tuloy po, Kong. Ano ang iimbestigahan? Unahin ko lang po yung sa version po ng Kamara sa investigasyon. Muli po ninyong binasa during that investigation yung naging privilege speech ninyo. And at the same time po ay meron po kayong pag-second the motion doon sa hiling ni Congressman Erice na merong pinadadalo doon ng mga sinasabi na involved ng mga congressman. Ano po muna yung assessment po ninyo sa sariling version po ng Kamara ng investigasyon po patungkol po dito sa ano muna, yung pinag-usapan nating anomalya sa flood control? Actually, unang-una yung version sa investigation sa Kamara, may binasa ako yung, actually hindi yung privilege speech, question of privilege ko. Last August 11, sinabi ko na sa plenaryo yung aking opinion na ako ay hindi sang-ayon na gagawa ng investigation yung Kamara, no? Walang maniwala sa ating impartiality because we all know na pag-iimbestigahan natin yung mga kasama natin because as reported may mga sangkot na mga kongresista na mga contractors. So yun yung aking punto doon. So ang suggestion ko nga, why should we proceed? Why not create an independent body or allow the Ombudsman or the Commission on Audit to conduct the investigation? O suggestion ko, pareho sa Hong Kong na very stricto at pareho sa Singapore na meron silang independent anti-corruption body na walang political pressure, no? Parang independent talaga. So kung ganon, mas maganda yung takbo because whether we like it or not, yun ang sabi ko doon sa aking speech doon sa plenary at inulit ko, whatever is the result, kung in favor man or against o kung may i-accuse man tayo o sabihing walang kasalanan ito, walang maniniwala sa atin kasi kasalanan natin yan. Kasamahan natin yan, no? Kasamahan natin yan. So, mahirap na. So, yun namang about sa investigation sa flood control, yun, nagpatuloy sila. Yun na nga, nag-reach ng point na nag-question kasi si Congressman Erice kay former Secretary Bunuan, tinatanong kung sino yung o alam ba niya yung mga insertions na lumaki yung pondo doon sa budget from 900 plus billion umabot ng 900 billion umabot ng 1.08 trillion yung budget ng DPWH. So ang sagot ni Secretary Bunuan, hindi niya alam yun, no? Hindi nagkonsulta sa kanya yung BICAM. Yun yung point ni Congressman Erice, bakit hindi natin ipatawag yung former chairman na si Saldico at saka yung sa Senate na si Senator Crispo para mag-explain, no, kung anong ginawa doon sa Bicameral Conference Committee. Na ako naman ay nag-second, no? Ako ang nag-second doon. Ang point ko ay seconded the motion of Congressman Erice kasi sabi ko, noong August 4, nag-privilege speech ako dyan sa plenaryo at kini-question ko kung maalala nyo, I think na-interview nyo rin ako doon. Ang daming questionable ginawa sila sa automatic appropriations. 14 special laws kanilang inamindahan, kanilang dinagdagan yung mga naka-earmark na revenue na hindi pwedeng galawin dahil mayroon ng pondo na nakalaan para doon. So ang sabi ko, noong August 4 na speech ko, the 2025 budget is the most corrupt budget ever passed in the history of Philippine Congress. Since August 4 hanggang doon sa aming hearing kahapon, ang nangyari, which was September 2, no? From August 4 to September 2, wala man lang nag-dispute, wala man lang nag-deny na nagsabi na hindi totoo yan. Sinabi ni Kong maganda yung i-explain ko na during my time, pag may marinig kami na gano'n, question sa
previous budget. For example, previous budget na kung ako ang nag-sponsor, talaga kaagad yung former chairman. Tatayo yung former chairman kung ikaw ang nagbasa at sasabihin, i-explain kung ano nangyari. Ito ngayon, pinabayaan lang. Walang explanation. Walang na-explain. So, yun ang sabi ko, kahapon, medyo tumaas nga yung boses ko. Sabi ko, hindi ba ninyo kayang i-refute yung sinabi ko? Hindi nyo ba kayang i-question yung sinabi ko na yung 2025 budget yung pinaka-corrupt na budget? So, ang ibig sabihin yun, kung hindi nila kayang salungatin yung sinabi ko, ang ibig sabihin, totoo na corrupt yung budget. Kaya nga, mas maganda kung maka-attend sila sa investigation para ma-explain nila kung ano yung point nila. No? Hindi naman ako nag-accuse na sila ang may kagagawan, pero being the head, as chairman, may command responsibility, sila dapat ang mag-explain kung paano pumasok yung mga insertions. So yun yung aking punto kahapon, MJ at saka Adpar. Opo, kumbaga patay mali siya lang ba sila? Dahil ang gusto nilang malihis yung issue na yun. At mapag-uusapan lang itong flood control project lang para medyo, alam mo na, hindi matouch yung 2025 budget sa kabuuan na nabanggit nyo nga po, pinaka-corrupt na budget. Actually, kung ano yung ginawa sa flood control is part and parcel of the entire DPWH budget. Yung buong DPWH budget na massacre din, na manggol din. And sa totoo lang, hindi lang DPWH, halos lahat ng agencies ginalaw nila. Mayroong mas mga grabe ang mga dagdag bawas na ginawa. Yung point nga, ang sinasabi ko, manggel beyond recognition, very corrupted nga yung budget. Alam mo, lahat ng agencies, halos lahat ng agencies, name it, DA, DTI, Tourism, DPWH, DSW, halos lahat except one. DBM lang ang hindi nila ginalaw. Pati yung automatic appropriations, special fund, ginalaw yun lahat. So sabi ko, grabe talaga ito ang ginawa. Trigger happy yung ginawa doon sa budget. First time na nangyari ito. Opo, nabanggit ni Majority Leader Sandro Marcos na parang hindi dapat na mag-imbestiga dito itong Kamara kasi nga naakusahan na possible involved dito sa mga anomalyang flood control projects, pero yet naituloy pa rin po, Congressman. Ano po kaya? Kasi ang dating dito ng taong bayan, parang ano pang silbi diyan? Kayo yung inaakusahan tapos kayo hindi nyo nga maiharap yung mga napapangalanan na ng mga possible na mga involved, napapansin din na parang nililihis, parang sige, i-invite na. Meron pang isang panayam sa telebisyon ng isang kongresista din dyan sa Maynila na bakit hindi maimbita o kasama ba sa iimbitahan si Congressman Ko, sabi niya, nakapokus daw sa 15 na mga malalaking contractors as per sinabi ni dating ni Pangulong Bongbong Marcos, pero yet yung 15 na yon kasama yung kumpanya na sinasabi na ang may-ari pamilya ni Congressman Ko. Parang ganun, pero yun nga, bakit na ituloy kaya ito, Congressman? Tama po yung narinig natin. Bakit ito lang yung ginigisa nila? Diskaya, tapos yung Wawa Builders. Bakit yung isa sa mga malaki na hindi nila yung Hightone, yung kapatid ni Saldico, yung Sunwest Corporation, Sunwest Incorporation, Sunwest Inc. yata yun. Bakit hindi yun ang itatawag na pag-aari talaga ni Saldico? So, anong gusto nilang palabasin dito? Na isa lang yung, dalawa, tatlong
mga contractors lang yung gigipitin nila. Tapos yung iba okay lang dahil ang nagmamayari politiko. Parang unfair. Parang ang isinasalang lang dito, ang pinapront lang nila sa tao, yung mga diskaya. Disclaimer po, hindi po ako sumasampatiya, sumasampatiya sa mga diskaya. Ang sinasabi lang natin, sa nakikita nating mga investigasyon, is parang ganun ang lumalabas. Maski sa mga mainstream media, yun ang lumalabas. Yun ang ginigipit lang nila. Paano yung iba na di hamak, mas malaki, tapos nasa loob pa talaga. Yan yung Don Gonzales, yun sa may Pampanga. Malinaw na malinaw yung mga yan. Bakit hindi yan ng mga imbestigahan? Di ba? Hindi yan ipatawag sa mga na balita natin. Eh, lumipad na. Lumipad na ng Amerika. Siguro nagmi-meeting sila doon ni kasama niya. Uy, sabi niya siguro kay Saldi ko, uy, huwag ka munang uuwi ha. Magpaging, anemic ka muna dyan. Yun na nga, si Dracula naging So, sige po, tuloy po. Kong, tuloy Kong. Ako ay nagtataka din, no? Pareho tayo. Kahit doon sa Kongreso, may mga nagtatanong din. Yung mga kuro-kuro, nag-usap-usap kami. It's not really good kasi katulad kahapon, may sitwasyon na nag-motion na ipatawag si former chairman, Saldico. Bakit sila nag-oppose? Kung wala tayong kinatatakutan, let him explain. Kung wala kayong tinatago, ilabas yun na si Saldico. Yun ang mahirap eh. Tapos sasabihin natin, we will investigate. Ano ang iimbestigahan? Pero magkakaroon ng double standard. If you will only investigate the PWH, if you will investigate the other contractors, but you will not investigate the congressmen contractors, ayaw mong ipatawag yung reason ni Kong Abante kahapon kasi tatanong siya kung pwede ba gawing resource person ng isang kongresista. Yun na nga eh. Nung una sabi, walang sasantuhin. Lahat pwede ipapatawag. So that's why as early as possible, dapat kung ako ang tatanungin, they should stop this investigation. Kasi habang tumatagal, lalong masisira yung reputation. Yung point ko, if we want to save the honor and the integrity of the House, huwag nyo na lang ipatuloy yung investigasyon. Kaya habang tumatagal, mas lalo tayong pagtatawanan ang mga taong bayan. Tama po. Kaya yun, mas mainam po yung dyan sa Kongreso, dyan sa Kamara, House of Representatives, tumigil na kayo dyan. Kasi nagtatakipan lang kayo eh. Yan nga yung unang-una pa lang na sinasabi. Ano yan, iimbestigahan yung sarili nyo. Iimbestigahan nyo yung mga kabaro nyo, yung kaalyado nyo. Mga kasama nyo rin lang. So, paano nyo iimbestigahan yun? Hindi nyo nga alam matanong. Hindi nyo nga mapalabas. Ayun, nandun daw sa Amerika, 90/60 na anemic na. Isa lang naman dito sa Pilipinas, pagka-anemic ka, isa lang naman ang kwan dyan eh. Pakainin nyo ng maraming ampalaya. Yun lang. Oh, para tumaas yung blood pressure niya. O baka sa baba ng blood pressure niya, baka hindi na ito natutulog. Kaya bumababa ng gusto yung kanyang blood pressure. Hindi na natutulog ito. Kasi sa sobrang pag-iisip na hindi na niya alam kung paano niya ipaliwanag. So hanggang dito na lang po at mga kababayan at maraming salamat po sa inyong panonood. Isang lambing lang po sa ating mga kababayan. Isang like at subscribe lang. Pa-subscribe na lang po ng ating channel. Nakikita po natin sa ating mga manonood, 90% ng ating mga manonood
hindi pa nakaka-subscribe. Kaya isang lambing lang po para sa inyo po na sana po makapag-subscribe inshallah. So hanggang dito na lang at maraming salamat po sa inyong panonood. Shukran.